Mga residente sa Quezon City, nilinlang sa pagpirma ng petisyon para sa Chacha na itinagong ayuda. Sa isang nakakagulat na pagsisiwalat, ilang residente sa Quezon City ang naging biktima ng kanilang iniisip na tulong mula sa lokal na pamahalaan, ngunit natuklasan na ang kanilang pirma ay di inaasahang nagpapahayag para sa charter change, Chacha. Ang manlilinlang na ito ay nagdulot ng alalahanin hinggil sa pagsasakamali at etikal na implikasyon ng paggamit ng maling palusot upang kumuha ng suporta para sa mga pagbabago sa konstitusyon. Ang mapanlinlang na kampanya sa pirma. Ipinahayag ng ilang residente ang kanilang mga karanasan, na nagpapahayag ng kanilang paniniwala na sila ay nagpapakita ng suporta para sa tulong na ibinibigay ng lokal na pamahalaan. Ang mga nag-aalok ng pirma ay sinasabing mga empleyado ng City Hall na nagdadala ng tiwala sa mga residente hinggil sa lehitimasyon ng proyektong ito. Ngunit hindi nila alam, ang petisyong kanilang nilagdaan ay naglalayong suportahan ang Chacha sa pamamagitan ng isang People's Initiative. Ayon sa isang residente, may impormasyon sa papel na nagpapahiwatig na sa pamamagitan ng pagpirma, ang mga residente ay nagpapahayag ng pagsang-ayon sa ideya na dapat payagan ang dayuhan na mamuhunan sa Pilipinas. Ang direktiba, ayon sa kanila, ay nagmula sa Barangay Community Department ng City Hall, na nagbibigay ng halong otoridad sa inisyatibang ito. Politikal na sulsol at panlilinlang. Sa pag-aalsa ng katotohanan hinggil sa mapanlinlang na kampanya sa pirma, ibinunyag ni Representative Edsel Lagman na siya ay nakatanggap ng impormasyon hinggil sa mga bayaran sa Bicol na kapalit ng mga pirma ng mga botante. Sa palagay nila, gagamitin ang mga pirma na ito upang ipanawagan ang mga pagbabago sa konstitusyon. Layunin ng lihim na operasyong ito na impluwensyahan ang mga tao na bumoto pabor sa charter change sa parehong Senado at House of Representatives. Mga implikasyon ng panlilinlang. Ang mga panlilinlang na itinakda ng ilang individual ay nagdadala ng seryosong tanong hinggil sa lehitimasyon ng inisyatibang Chacha at ang etika ng pagsasanla ng mga residente para sa politikal na layunin. Ang mga residente na iniisip na sila ay sumasang-ayon sa kinakailangang tulong, ngayoy iniwanang feeling itinakwil at nababahala hinggil sa kawalan ng linaw sa mga prosesong pampulitika. Sa sagot sa nakakabahalang mga pagsisiwalat na ito, nagkaroon ng panawagan para sa masusing pagsusuri sa mapanlinlang na kampanya sa pirma. Ang mga grupo ng tagapagtaguyod at mga concerned citizen ay nananawagan sa mga otoridad na papanagutin ang mga responsable sa kanilang mga gawain. Kinakailangan ang linaw kung ito ba'y isang pang-iisang kaganapan lamang o bahagi ito ng isang mas malaking estratehiya upang kumuha ng suporta para sa charter change. Ang mapanlinlang na kampanyang ito sa Quezon City ay naglalantad ng mga kahinaan sa prosesong demokratiko, kung saan maaring malinlang ang mga hindi inaasahang mamamayan para sa politikal na layunin. Habang ang komunidad ay humaharap sa mga epekto ng pagsisiwalat na ito, lumalakas ang demanda para sa linaw, pananagot, at mga pagsalig upang tiyakin na ang demokratikong karapatan ng mamamayan ay mapanatili at na ang anumang inirerekomendang pagbabago sa konstitusyon ay isinusulong sa pamamagitan ng tapat at etikal na paraan. Samantala, Senador Amy Marcos bumunyag ng planong bilihan ng boto sa Chacha. Sa isang muling nakakagulat na pagsisiwalat, inamin ni Senador Amy Marcos na may umano'y 20 milyon pesos na inaalok bawat distrito sa ilalim ng ilang lalawigang bumili ng mga pirma ng botante na kinakailangan para amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ito ay kasunod ng alegasyon ni Albay Representative Edsel Lagman noong ika-5 ng Enero, kung saan sinabi niyang nag-release ng pondo ang mga koordinador ng Ako Bicol para sa kampanyang 100 peso kada boto upang baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ang nasabing hakbang ay mag-o-order sa Kamara at Senado na bumoto ng magkasabay sa pag-aamyenda ng konstitusyon, sa halip na bumoto ng hiwalay. Ayon kay Amy Marcos, ang pera ay ipinamamahagi sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan tulad ng tulong sa publiko sa panahon ng krisis, medikal na tulong sa mga mahihirap na pasyente, at tulong sa pamumuhay para sa mga manggagawa na nangangailangan, at iba pa. 20 milyon ang kabuuang alok bawat distrito. May narinig pa akong malalaking syudad na pinapangakuan din ng ganoon at ang sabi, mag-produce kayo ng 20,000 na pirma bago mag-January 13, pahayag ng senador.
Pinag-utusan ang napakaraming bagong halal na mga barangay kapitan na mag-produce ng mga lagda na 20,000 bago matapos ang linggo para sila ay mabigyan ng tinatawag na mga biyayang ito, dagdag pa niya. Mariing kinondena ni Marcos ang alegasyon, anilay kumakalat sa mga probinsya ng Ilocos, Bicol, Central at Eastern Visayas, ituring ang proseso bilang isang paraan ng paggigiit ng konstitusyon. Binigyang diin niya na hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng inisyatibang ito, ngunit sa palagay niya, maaaring isang opisyal na may kontrol sa budget. Alam natin na nasa Kongreso ang kapangyarihan sa pera, kaya't baka yung may access talaga at may semblance of suasion at control over the funds, sabi ng senador. Ayon sa 1987 konstitusyon, ang mga amyendang isinusulong sa pamamagitan ng People's Initiative ay kinakailangan ng petisyon na may pirmang hindi bababa sa 12% ng kabuuang bilang ng rehistradong botante, at kinakatawan ng hindi bababa sa 3% ng kabuuang botante bawat distrito ng lehislatura. Sinabi ni Lagman, ay inaasahan na itatanggi ni dating Ako Bicol Party List Congressman Pido Garbin na ang mga municipal mayor sa Albay ay tumanggap ng kalahati ng 100 boto mula sa mga koordinador ng Ako Bicol. Samantalang, itinanggi ni dating Ako Bicol Party List Rep. Alfredo Garbin Jr. ang alegasyon, at ang diumano'y pondo na inilabas sa mga municipal mayor sa Albay. Sa gitna ng mga alegasyon, nananawagan ang ilang grupo na magsagawa ng investigasyon upang mahanap ang mga may sala. Kinakailangan ng transparensya at accountability para mapanagot ang sinuman sa likod ng posibleng pandaraya sa democratic na proseso. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button, at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.